Ayan mga amigo. Muna niyan kuan? Tawar di. Muna na ikan siya. Nanay nib? Wala. Dara mga amigo. Abono na po ta. Abunuhan na po tong palian na salot daw sa init mga amigo. 7 ka kilo isa ka drum. Pang-5 ning abono. 3, 4, 5, 6, 7. Pang-5 pang abono. Sa atong ampalaya. Nga nasa kaya naman ni kada bulan. Pitsa 15 pa na yung bulan ani. Unsa taron? Pitsa 12. Kulang na lang og 3 ka adlaw. Okay, nara. 27 days din mga amigo. 27 days. Itong paliya. Nasa 5 ka bunuhan na. Muna itong paliya yung taon. Nasalot sa init. Grabe ang init mga amigo. So, sistema natin. Okay, after dito, ito na, apply tayo ng abono. So, ang application natin ay pila ka lata ng harinas? Tulo? Duha. Duha. Kana. Upat siya kay duha ka kubo ani. So, bali, 4 ka lata ni. Among abono. Kana. Muna yung mo ang estilo. No? So, pagkahuman na ni, pagkatapos ito mga kaibigan, mayroon kasunod itong dilig. Ang dilig natin dahil hindi pwede diligan dahil mainit ngayon. So sa awan ni Lord, 2 bisis pa lang nakatikim ng ulan sa loob ng 27 days na ating ampalaya. So ito yung ating composition. May Nitrabor, may Triple 16, may Wukosim granules, no? Ayan, yung ating abono. So nag-umpisa na po silang mulaklak mga amigo. Mayroon na po silang mga grasya na pinapakita, no? Mayroon na po silang grasya na pinapakita. 27. 27. So sa ganitong stage mga amigo, expected natin dito is 38 days makapag-harvest na tayo, no? So kaya lang. So proceed tayo doon sa ating taga-dilig. Tingnan natin taga-dilig natin. So 27 days, mayroon na ring kahit pa paano, mayroon na ring mga maliliit, no? 27 days. Sa awa ni Lord, mayroon na, So umabot na rin sila sa taas, no? So nag-umpisa na rin sila gumapang sa taas, So mayroon na rin sila, no? So hopefully by next 15 days makapag selection na tayo nito sa ating nabansot na ampalaya dahil sa init na walang humpay. Okay lang, laban pa rin, no? Dilig lang. Aguanta mi amigo. So yan ating drum, no? 4 na drum yung ating nidilig ngayon. Ito ngayon, ito yung pinakritikal ng amigo, as you see. Binasa natin yung puno. Ganito yung style natin. Ito is nasa 100 meters ito papunta doon. 100 meters, 2 tao. Naghila ng ating host, no? Nandoon yung ating tao doon, no? Pero sa tingin ko ano yan? Parang media tao pala yan. Media tao kay gamay manggod, Nara, taga-hila sa host, no? Na hindi matupi para hindi titigil yung daloy ng tubig mula sa ilog. From here, about 400 meters yung distansya ng ilog. Gamit tayo ng water pump papunta dito. At ito yung resulta. Para magkaroon tayo ng ganito, no? Yung lawak ng mabasa, kailangan mga nasa 3 dangkal, no? 3 dangkal palibot sa puno. Yung basain kasi malayo na pong ugat, no? Malayo na yung ugat niya. So kailangan ng makatikim ng preskong tubig, Yan. So tiis-tiis lang, no? Yung ating hose is ano to? Dimidya ba nini? So dimidya, ayan. Ayan yung ating patubig. So sa dugay-dugay siya, at least tublag din siya, no? Matatalab talaga si lalim yung ating tubig dahil kapag direkta sa puno lang, hindi malapad. Pagkainit po mga kaibigan ay madali po siyang matuyo yung palibot. So kailangan malawak yung mabasa mula sa puno, mga 2 dangkal, no? Palibot. Ganyan, no? Para naman makasurvive yung ating 27 days old na ampalaya, no mga kaibigan, no? 27 days old, no? So sa awa ni Lord, 2 bisis na nakatikim ng ulan. Nag-order na ako ng ulan sa Lazada, Shopee, pero wala yung COD. Kawawa naman si Green Tape, no? Walang COD. Tiis-tiis lang, no?
Ito. So, dalawang tao. Ito yung taga-bisibis, ano yung taga-hila. Medya tao kasi hindi makita. Malayo. Ayan. So, kaya palibot, mga dalawang dangkal. No? Kasi malayo na po yung ugat niyan. No? As you see, banso talaga. No? Yan, mga ano lang yan. Wala na yan. Walang pag-asa na ito. No? Pero kailangan pa rin diligan baka. Ayan. So, apply tayo ngayon ng gabi. Apply na naman tayo ng Nimis Plasturan ngayong gabi. Dahil 8 days na mula nung ating na-applyan. So weekly yan. So weekly yung application para makahabol tayo, no? Sikretong antidote na naman ng produkto ng Ferti Global. Ito yung panlaban sa pagubagong panahon, lalo yung mainit, no? So ito kahit mainit, gumagapang siya sa ano, pero kailangan ting iakyat ng konti, So mayroon na rin nanilaw sa dahon. So yan po ay maagang ano ito? Blight. So kailangan nating kunin to, Yan, Yan, Yan yung ano mula nung naghealing up, na damage yung dahon. Kaya ano, maghawa siya. Mahawaan yung pataas. So kailangan itong tanggalin. Lahat ng dahon sa baba tanggalin, Ganyan, Yan po resulta ng early blight po yan. Early blight. Ganyan. Kailangang matanggal yan. Dito lang yan, Takluban natin ng lupa. Ayan. Mainit ngayon, madaling mamatayan. Hindi yan nahawa. Ayan. Ayan, So ito ay ano pa lang, 1, 2, 3, 4 pa lang na linya, 4. So mayroon pang siyam na linya. So malamang matapos ito mga alas 9, alas 10 ng gabi. Ngayon ay nasa alas 4 ng hapon. So 4 to 5 hours ito. Ganito. Yung ating tao. So talagang matrabaho pero kailangan natin dahil bali hindi tayo makakabawi nito kapag pabayaan mo yung ating halaman na ganito. Kahit taginit, bisibis lang, dilig lang. So sa isang diligan, hindi kasama yung talong, nasa 7 liters po ito. Itong ampalaya lang. So yung talong natin, ganun din, mga 7 liters. So mga 14 liters yan. So ating talungan nandyan, as you see, taas. Yan, Kailangan natin diligan yan. So namulaklak na po yan sa loob ng 32 days. 32 days yan. Hindi. 15 ka, 8 kasi yan, 8 o 11. 11 na tapos, so 12 ngayon, so 32 days yan. Yung talong, namulaklak na po siya. So kaya lang, hindi masyadong marami ang sanga dahil nabansot po sa init. 2 beses pa rin nakatikim ng ulan. Mula nung tinanim. Parehas lang sila nito sa ating ampalaya. Pero kahit sa paano, ay nakasurvive naman. Mayroon naman mga buko-buko niya, mga maliliit na bunga. At least meron na siyang progression, So titirahin din ito mamaya ng Ferti Global na naman. Turan at Nimis para sa dipinsa, Okay. So nandito lang, magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Thank you. Bye-bye.